Yo, what's up mga boss? Good morning. So, another day, another problem for us to solve. So, ayun, sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin mga boss, ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong computer shop owner. Meron na po akong 5 years na experience sa pagpapatakbo ng computer shop business. Ngayon, I'm sharing my experiences, may mga kamalian natin sa pagnenegosyo dito sa social media through vlogging. So, ngayon mga boss, nag-i-edit po tayo ng video natin. So, check nyo po yan sa YouTube channel natin. Meron tayong upcoming na video na i-upload. Ayun. And then, currently, sa business namin, meron tayong problema na natanggap. Actually, it happened a few days ago, no? Meron kaming VIP client, ayun. So, umorder yan sila sa amin ng mga laptops, mga computers. Ang problema nga pala mga boss ay nagpa-warranty sila sa laptop nila. And then, yung pinaka-problema lang doon mga boss is nagsabay talaga na 3 unit yung pinawarranty nila. Hindi namin alam kung bakit, pero upon checking the unit, meron na po siyang, kumbaga, tinanggal na po yung mga screw sa loob, sa ilalim, and then, ayun, pagka-check ng IT namin, ano na talaga siya, kumbaga, void na yung warranty. So, syempre, tayo sa negosyo natin, as much as possible, we help our customers na gi-extra mile tayo para ma-solve natin at matulungan natin yung negosyo nila. And then, yan yung magiging topic natin mamaya, na kung paano natin na ma-extend yung effort natin, especially no bilang isang computer shop owner. Kung isa kang technician, isa kang computer shop owner, alam natin lahat na yung mga produkto na ino-offer natin sa mga customers natin ay hindi yun gawa natin. Hindi tayo yung nagmamanufacture. So, malaki yung chance na natin control yung kung gaano kaganda yung quality ng product. And ito, sa topic natin na to, dito ko i-share kung paano natin matulungan yung mga customers natin para paulit-ulit sila na bibili sa atin. Okay, so yan yung magiging topic natin mamaya. So ngayon mga boss, magbibihis muna ako, and then doon lang natin tatapusin sa office. Uy, wala pa ka nang urot? Wala pa ko nurot. Ay, Kailangan paus na ka po. Ano ba yung tour nila? kani. Ano ka nawa? Si Yuni, man, $39. Ano, ma? Mandaman yung balon ko dito. Ayun mga boss, so thank you so much no for watching my video. So kung nakaabot ka sa punto na to, kung okay lang sa inyo, paki-share naman ng video natin para baka maraming tao na ma-inspire sa video natin. Ayun, so nag-exercise lang ako saglit. 5 kilometers run lang tayo. That is our normal routine.
So, ayun mga boss, no? Back doon sa topic natin. Bakit kailangan nating mag-exert ng extra mile, extra effort sa mga customers natin? Especially, no, sa after sales. Alam nyo kung bakit mga boss? Dahil nasa after sales po talaga, malalaman kung magkano lang yung profit natin, or kung kikita pa ba tayo, or kung wala tayong kita. Okay, so let me explain mga boss. So, pagkatapos mo makabenta sa customers mo, syempre sa iba akala nila profit na yon, 'di ba? Pero hindi nila ina-anticipate, hindi nila iniintindi yung after sales. Minsan merong magpapa-warranty, 'di ba? Kaya nga merong mga sinasabi na 1-year warranty, merong 2 years warranty. And then if meron kang customer na bumabalik, especially no sa mga services, malaking dagok yan sa negosyo mo, sa cash flow mo. Dahil kapag merong bumalik, syempre mababawasan yung profit mo. Kunwari sa CCTV na services, ayun. So, meron kang client ngayon. Of course, nag-install kayo, tapos yung profit mo doon nasa 10,000 pesos. And then, after 5 months, bumalik si client dahil hindi na nag-work yung dalawang CCTV. Ayun, so syempre, padala ka ng tao doon. So, most likely, magpapadala ka ng 2 tao. And siguro, let's say, given na mabilis nilang matapos, so given na sa 1 day lang. So, kung yung tao mo is, yung sahod nila is nasa 500 each, so sa dalawa is 1,000. Syempre, meron pang pamasahe, gasolina, 'di ba? Meron pang allowance diyan. So, suma total, let's say, nasa 2,000 yan. Okay? So, meaning to say, yung profit mo last time na 10,000 is naging 8,000 na lang. So, ganun po siya. Diyan mo madidetermine yung profit mo sa after sales talaga. Okay? So, kahit na hindi mo yun pinalitan, pero gumastos ka kasi. How much more kung pinalitan mo yung wiring, pinalitan mo yung devices? Nako, malaking ano yan, malaking chunk yan sa profit mo. So, kaya kailangan nyo yung i-consider talaga. Mas maganda na medyo malaki yung profit margin nyo para meron kayong allowance. Okay? Pangalawa mga boss, no? Diyan mo rin ma-determine kung wala ka bang kinita doon sa transaction na yon. Minsan, lugi ka pa doon. Dahil minsan mga boss, kunwari doon sa example natin na CCTV, what if mga boss, sira talaga yung lahat ng unit. So, papalitan mo ngayon yung mga devices. 'Di ba? So, ano na yon? Another gastos yon. Tapos meron pang instances talaga na hindi lang one time, twice or thrice kayong babalik-balik sa area na yon or sa site. Dahil merong mga troubleshooting na medyo matagal siya matapos. So, okay, bigyan natin ng benefit of the doubt yung ganong scenario na ulit-ulit kang bumabalik-balik doon sa site dahil una, no, maraming demand si customer. Pangalawa, alam mo yun, yung parang kinukulit ka rin ng panahon na during that time, ang dami talagang trouble na nangyari. Dumami yung problema. And then, merong instances na gano'n na kung kailan pa nagmamadali ka, doon pa lumalabas yung mga problema. And it happens all the time. Sa amin, nangyari rin. Sa ibang negosyante, nangyari din yan. So, it's normal. So, gano'n, no? Merong mga instances na gano'n. And then, dyan mo malalaman na, ay, lugi pala kami sa pricing namin na yun dahil 3 beses kaming paulit-ulit na bumalik doon and then sobrang layo pa ng site na in-installan nyo. So, lugi talaga sa transportation. Lugi pa sa pamasahe. Lugi pa sa sahod ng mga tao mo. So, ayun. So, ang punto ko lang talaga, sa after sales mo malalaman na kung kumita ba talaga yung negosyo mo dyan. Pangatlo mga boss, nasa after sales mo rin malalaman kung kikita pa lalo yung negosyo mo. Okay, so let me explain mga boss. If nasatisfy mo yung customer mo ngayon, meron silang problema tapos tinulungan mo, tapos ginawan mo ng solusyon, naging happy sila, naging satisfied sila, and then dahil doon bumilib sila sa'yo, diyan mo malalaman na mas kikita pa lalo yung business mo. Dahil magre-repeat order yan sila. Or
i-refer ka nila sa mga kakilala nila. Ganun ka-importante na kailangan nating mag-extra effort sa mga kliyente natin. Dahil dyan nakasalalay ang kita ng negosyo natin. Okay? So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil I strongly believe mga boss na ang totoong negosyo talaga ay nasa repeat customer or repeat order. Diyan mo masusuka talaga diyan ka kumikita. Merong profit diyan sa repeat order. Dahil ang kalaban natin dito mga boss no ay yun nga, happy ka dahil kumita ka ngayon. Tapos hindi mo inintindi na hindi mo kinonsider na meron pa palang trabaho sa after sales. And ayun, hindi mo nakita, hindi mo na-anticipate. At yan pa yung magiging dahilan bakit magka-litche-litche yung negosyo mo. Dahil hindi mo yan na-anticipate. It happened to us before mga boss. It happened din a lot sa other businesses. Kaya kailangan mo yan tutukan yung after sales. Diyan talaga nakadepende na kikita palalo yung negosyo mo. Ayan, sana meron kayong natutunan sa topic natin mga boss dahil isa sa pinaniniwalaan ko mga boss no na ang Pilipinas talaga is sobrang mahirap. And then the only way para aangat yung bansa natin is through entrepreneurship. So ayun, sana meron kayong natutunan in this topic. And then invite ko pala kayo mga boss no na meron tayong ginawang Facebook group. Ayan, so ang pangalan ay Work Smart Community. Ayun, pwede kayong pumasok doon. Pwede tayong mag-usap-usap, pwede kayong mag-post about your business, about your life. Basta walang budulan. Yun lang po mga boss, and always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!